Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at kayo din pong mga kapatiran na manunood sa Republish. Shabbat Shalom. At sa ating araw ng pamamahinga, araw po ngayon ng Sabado, mga kapatid, ayon sa Gregorian na calendar. Sa tuwing tayo na mamahinga, mga kapatid, meron po tayong Torah reading. So we are on the series of reading and study, mga kapatid. Opo. So kaya mga kapatid, in this series, nasa chapter 15 na po tayo ngayon. Nung March 15, kung di ako nagkamali, uploaded na po natin yung March 14 na ating, rather yung Yesaya o chapter 14 na ating natapos na. So ngayon, nasa chapter 15 tayo, mga kapatid. At very short na Torah reading nito, ilang mga talata lang, mga kapatid. Ngunit, kahit short lang ito, pero ito po ay mayaman sa mga insights ating malalaman o ma-discover as we continue po. So, without much ado, itong Yeshayahu o Isaiah chapter 15, ito po ay, ang tawag po nito ay Abba Yahuwah's judgment and favor for the world. Okay? So, kaya tapos na tayo sa ibang mga bansa like Babylon o Philistia, tapos na tayo. Ngayon, nandito na tayo sa pangatlong oracle. Okay? This is now the third oracle or judgment, mga kapatid. At ang bansa na tinutukoy dito ngayon ay itong bansang Moab, mga kapatid. Okay, so yan po. Ano yung ating kukuha dito sa judgment ito? Ano yung ating mga lessons na makukuha dito? Just hold on, mga kapatid, no? Prepare yung heart mo at puso mo as we welcome Sister Mariam Yao. Siya po ang ating Torah reader. Go ahead po, Sister Mariam. Okay po, magandang hapon sa lahat. Shabbat Shalom. Shabbat Our Shalom po. Torah reading for the day is from Yeshayahu, chapter 15, verse 1 to 9. The message of concerning Moab. Because in the Layala R of Moab was laid waste, was silenced, because in the Layala care of Moab was laid waste, was silenced. He has gone up to the house of Dibon, to the high places to weep. Moab is swelling over Nebo and over Medeba. On all their heads is baldness, and every beard is cut off. In their streets they shall put on sackcloth on the tops of their houses, and in their streets everyone wails, weeping bitterly. And Kesbon and Alayale cry out, their voice shall be heard as far as Yahaz. Therefore the armed ones of Moab shout, his being shall tremble within him. My own heart is toward Moab, her fugitives cry to soar like a 3-year-old heifer. For by the ascent of Lukit they go up with weeping. For in the way of Coronayim they raise a cry of destruction. For the Mayim or Nimrim are waste, for the green grass has withered away, the grass fields, there is no greenness. Therefore the wealth acquired and stored up, you take away to the wadi of the willows. For the cry has gone all around the borders of Moab. It's willing to Iglayim, and it's willing to Beer Elim. For the mayim of demons shall be filled with blood, for I shall bring more upon demon, lions upon him who escapes from Moab.
and on the remnant of the land. Yada Yahuwah. Yada Yehowa. So, mga kapatid, dito sa nabasa ni Sister Mariam Yao, mga kapatid, ah makikita natin dito yung Bro, sorry ah bro. Anong verse yun, bro? Yeshayahu o Isaiah chapter Uh-uh. 15. Chapter 15 15, po. Apa. whole verse. Yes, Oh, verses 1 to 9. Okay, bro. Salamat, bro. So, mga kapatid, dito sa ating nabasa, siyam lang po ng mga verses, mga talata. At dito natin ngayon nakita at nabasa, mga kapatid, batay sa ating narinig, based on the reading po ni Sister Mariam Yao. Sister, yung translation mo, yung binasa mo ay BYNB, tama po? BYNB po yan, Sister Mariam, no? yes, Okay, so Besora of Natsarim version. version. Besora of Yaosha. Tama ba? Besora of Yaosha Natsarim version. BYNB, mga And kapatid. So, but karamihan sa atin dito ay humawak po ng Hallelujah Scripture, mga kapatid. So, magkaiba-iba po yung ating mga translation. So, yung layala na sinabi niya kanina dyan ay sa other version nun po ay night, no? Night po yung layala na sinasabi dyan. Okay, so that being said, mga kapatid, bigyan ko muna sandali ng konting ano lang, konting background. Then pagkatapos niyan, I'll give you time kung ano yung mga nais niyo pong i-highlights batay po dito sa mga talata o mga verses na nabasa. So, bigyan natin ng konting background mga kapatid para mas maintindihan natin. Okay? Itong Moab, unang-una, isipin mo, kanino ba nanggaling itong Moab? Okay? Ano ba yung kaniyang pinaka-root, yung pinaka-ugat kung bakit merong Moab, mga kapatid? Ayon po sa Barasyat chapter 19, aka Genesis chapter 19. Kung naalala po niyo mga kapatid yung kwento patungkol sa Sodom and Gomorrah, kung saan ito'y pinadalhan ni Aba Yahuwah ng apoy, mga kapatid. Doon sa chapter 18, ang kwento doon is nagkaroon po ng bargaining si Abraham. Nagkaroon siya ng bargaining kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Ah, kung pwedeng ma ma ma-save o ma-spare ang Sodom and Gomorrah kasi po inisip ni Abraham nandoon ang kaniyang pamangkin na si Lot. Okay? So, yun po mga kapatid ang background sa chapter 18. But ang nangyari is talagang hindi na spare ang Sodom and Gomorrah kahit pa nandoon ang kanyang pamangkin at ang buong pamilya ng kanyang pamangkin. Hindi pa rin sila na-spare, mga kapatid, yung Sodom and Gomorrah. But however, si Lot, ang kanyang family ay na-spare sila. At sila ay pinatakas, mga kapatid, bago dumating yung judgment sa Sodom and Gomorrah. So, what happened is, nung tumakbo na sila doon sa malayo, meron kasing instruction na huwag kayong lumingon. Habang nagkakaroon na ng burning doon sa Sodom and Gomorrah, huwag kayong lumingon. But ang nangyari, yung wife ni Lot ay lumingon talaga. At yun, she turned into a pillar of fire. A pillar of salt, rather. So, what happened is, si Lot at saka yung dalawa niyang mga anak ang naiwan. Okay? So, kung basahin mo yung later part ng Genesis chapter 19, mga kapatid, ang inisip ng dalawang mga anak na babae ni Lot, na sila na lang yung naiwan. Kasi nga, nagpadala na ng fire. So, perhaps in their thinking, na wala nang ibang mga lalaki na naiwan. Sila na lang. At yung kanilang ama. Okay? So, to make the long story short, pinainom nila ng wine.
at nagkaroon po ng sexual contact, mga kapatid. So, yung unang daughter, yung firstborn, ginawa niya sa unang isang gabi. The following night, yung youngest na naman po. So what happened is, walang kaalam-alam ito si Lot kasi nga ah, lasing. Lasing siya sa alak, mga kapatid, nung ginawa yon sa kanyang dalawang mga anak. So yung first daughter at yung second, naging pregnant silang dalawa. So ano nangyari? If you read the story sa Barasyat 19, yung first daughter, ang tawag sa kanyang anak, nanganak siya at tinawag niyang Moab. Okay? Yung pangalawang daughter, nabuntis siya at nanganak, yun, tinawag niya na Ben-Amin. Okay? Ben-Amni, rather. Na ang ibig sabihin, yung mga yung mga descendants of the Ammonites, mga kapatid. So, ibig sabihin, itong Moabites at Ammonites, mga kapatid, ito pala ay mga descendants ayon kay Lot doon sa kanyang anak na mga babae, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung si Abraham, pamangkin niya si Lot, at si Abraham, ang kaniyang mga descendants based on Yasakak and Yaakov, ayun ang Yasaral. So, ibig sabihin, ang mga Moabites at ang Ammonites at ang mga Yasaral ay ano po sila? Okay? Sila po ay kamag-anak. Okay? They are related. They're very close related through Abraham and Lot, mga kapatid. So, yan po ang kanilang relationship. However, nung naging bansa na ang Moab, mga kapatid, naging malupit din po sila sa mga Yasaral. Okay? So, ibig sabihin, ilang thousands of years ang lumipas. Sa panahon na ito, sa Book of Numbers, kung masahin mo mga kapatid ang Book of Numbers, naging ano po sila, naging malupit sila sa Yasaral. Nung ang Yasaral ay lumabas mula sa Egypt o Matsaria, mga kapatid, nung sila ay dumaan na banda diyan sa Moab, mga kapatid. Itong hari ng Moabite sa panahon na yun ay si Balak, mga kapatid. Natakot si Balak kasi nga kung ano yung mga nangyayari sa mga bansa na kung saan dumaan ang mga Yasaral. So, Balak, the hari ng Moab, mga kapatid sa panahon nito, requested Balaam o Balaam to curse the Yasarlites, mga kapatid, o the Yasaral na dumaan. So, ito na yung kwento kanina. Basahin mo yan. Ito na yung nasabi ko kanina na Balak asked Balaam to curse the Yasaral. Ngunit, anong ginawa ni Aba? Yung curses na sinabi ni Balaam, nagiging ano po, nagiging baraka on the part sa mga Yazaral. So, yan po yung background dyan, mga kapatid. Okay? Binarak. Okay, naging baraka po. Instead na cursing yung sinabi ni, ano po, sinabi ni Balak. but naging baraka po, naging uh, uh, biyaya yung dumating no sa mga Yasaral. So, yun po ang nangyari diyan. So, in other words, hindi maganda ang ginawa ng mga Moabites doon sa Yasaral. And added to that, mga kapatid, meron pa silang mga other na mga ginawa na hindi maganda. Halimbawa, nung naging bansa na ang Yasaral doon sa Promised Land, mga kapatid, nagkaroon po ng joint coalition o nagsanib puwersa ang Ammonites at itong Moabites against po sa Yehuda o Judah. Saan natin mababasa yan, mga kapatid? Makikita mo yan sa 2 Chronicles 20 verses 1 to 29, mga kapatid. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 29. Nagsanib puwersa itong dalawa na magkakapatid. The Ammonites at itong Moabites. Na kung tingnan natin yung mapa sa panahon na iyon, halimbawa, imagine natin na ang Judah ay nandito banda yung Judah. Okay? Tapos, yung Ammonites sa mapa nandito sa itaas. Ammonites po yun. Then, yung Moabites, nandito po sa baba.
ang Moabites. So between Yehuda, Judah, and Ammonites, nandyan po yung Jordan River. Okay, sa pagitan ng dalawa. Ammonites at Yehuda. Nandyan, in between of them is the Jordan River. Dito po sa Moab, between Moab at Yehuda, nandyan po yung Dead Sea. Okay? So yan po yung kanilang pagitan. So in other words, geographically they are very close. But sa panahon ng Second Chronicles, nagsanib puwersa itong dalawa upang atakihin po nila ang Yehuda. So yan po yung kunting background mga kapatid. Ah, And dito sa Deuteronomy chapter 23 mga kapatid, meron pong declaration si Aba kung bakit ayaw ni Aba na yung mga descendants ng mga Ammonites or mga descendants ng mga Moabites, kung bakit ayaw ni Aba na pupunta or mag-join doon sa kanilang mga assembly o sa mga gathering. Okay? So bago tayo mag-sharing, basahin muna natin mga kapatid ang Deuteronomy o Devarim 23 verses 3 to 6. Okay, can somebody go there? Devarim o Deuteronomy 23 23, verses 3 to 6 po. Sinong mag-volunteer na magbasa? 3 to 6. 3 to 6. Opo, Deuteronomy chapter 23 verses 3 to 6. Sino pong pwede maka-volunteer na magbasa? Pwede na po ba? Sige, Okay. sige. Sige po, go ahead, Sister Mariam. Go ahead po, if you're ready. An Amorite or Moabite does not enter the assembly of Yahuwah. Even a tenth generation of them does not ever enter the assembly of Yahuwah. Because they did not meet you with bread and water on the way when you came out of Mitzrayim, and because they heard against you Balaam, son of Beor, from Peter of Aram, Naharaim, to curse you. Asa ko tabla? Verse 6 po. See, but Yahuwah your Aluwa refused to listen to Balaam, and Yahuwah your Aluwa turned the curse into a baraka for you. Because Yahuwah your Aluwa loves you, do not seek their peace nor their good, all your human forever. Wow. So, yun po mga kapatid, no? Ang bigat pala, no? Ang bigat ng declaration dito ni Aba against sa mga Moabites, okay mga kapatid, at Ammonites. Mabigat po. Bakit po yon? May dahilan. Okay? At ang dahilan is because they did not, ano po? They did not Give bread. give bread. Kasi sa panahon na yon, sila yung nangangailangan ng tinapay kasi they are on a journey. Okay? Mula sa Matsariam. So, dapat sana tubig at tinapay ang binigay. But sa halip, ano pong ginawa? Okay? Nag-hire po si Balak ng hari, ang hari, si Balak, nag-hire po ng prophet na magbigay ng cursing words doon sa kanila. So, yan mga kapatid, mabigat pala no ang consequence doon sa kanilang ginawa. Naalala ba ninyo mga kapatid na Abba Yahuwah nagsabi kay Abraham sa Barasyat chapter 12, di ba mga kapatid? Sige, basahin po natin mga kapatid. Barasyat chapter 12 verses 1 to 3. Thank you po, Sister Mariam, sa pagkabasa. Genesis chapter 12, anong naalala ninyo po mga kapatid? Ito yung promise ni Abba kay Abraham. Okay, chapter 12 ng Genesis verses 1 to 3. Sige po, ano pong nakasabi dyan? Para ma-correct natin kung bakit ito yung Ako, Brother Dan. parts. Opo, go ahead, Sister Azara. Okay, Go ahead po. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. And Yahuwah said to Abram, go yourself out of your land, from your relatives, and from your father's house, to a land which I show you. And I shall make you a great nation, and barak you, and make your name great, and you shall be a baraka. And I shall barak those who barak you, and curse him who curses you, and you, all the clans of the earth, shall be Baruch. Wow.
So, maliwanag po mga kapatid kung bakit ganun ang harsh na declaration ni Abba through Masya o Moses doon sa Dabaryam 23, 3 to 6. Kasi back then, sa panahon pa pala ni Abraham, okay, nabasa ni Sister Azara ngayon, sa panahon ni Abraham, nandun na pala yung promise. As a covenant of Abba Yahweh kay Abraham, nandun na po mga kapatid yung promised baraka. Na kung sino po yung mag-curse sa kanila, Abba Yahweh will curse. Sino yung magbarak sa kanila, Abba Yahweh will barak them. So, mga kapatid, yun po, based dito sa covenant ni Abba Yahweh kay Abraham. Ngayon, even sa bansang Yasharal, nung dumaan sila sa Moab, mga kapatid, yun po ang nangyari dito. So, that being said, ako'y magtahimik muna ngayon mga kapatid. Each and every one of you, tingnan niyo po mga kapatid yung ating mga nabasa ngayon. What is that word na that would come out to you based na rin po sa ating background? What word mula dito sa Yeshayahu chapter 15 that stands out to you or lalabas na meaningful at makahulugan sa inyo mga kapatid? Okay po, let's welcome po sa mga sharing natin. Go ahead. Okay, there is silence. So, ano ibig sabihin ng silence na ito? Malalim ang mga iniisip. Sige po. So, who would be the Ako first? bro, Yes. konti lang maano ko dito sa ah, ano pinag-anahan natin, pinag-study natin. Apa. Si Abba Yahuwah hindi talaga siya nagbabago no simula pa lang kung ano yung promises niya kay Abraham. Hmm. O kaya kung mababasa natin yung mga ano niya, yung mga kaaway ng Yashar kaaway din niya. Apa. Oo, pinaprotektahan niya at saka yung nagbarak sa kanila, pinabarak din niya. Hmm. Kaya simulat sa Paul, hindi talaga siya nagbabago. Kung ano yung pinapromise niya kay Abraham, yun talaga ang tutuparin niya. Ah, ito lang, konti lang. Yeah. At saka yung syempre yung ano naman yung kay Abba Yahuwah naman kasi si Abraham talaga yung binigyan niya ng ano ng kung sa binigyan ng ah, isang nation na mag sa Torah Apa. sa utosan niya. So, yun talagang gusto niyang mangyari na ipagpatuloy niya kung sa simula hanggat ngayon sa Hmm. mga descendant ni Abraham, papatuloy niya yung kung ano yung pangako niya kay Abraham. Hmm. Tama Yun po. lang muna bro. Yeah. Konting ano lang. Yes. Yadayo mga kapatid sa Ayan. share po ni Sister Aliana sa kanyang reflection mula doon sa Barashat chapter 12. So, mga kapatid, dahil diyan, ah, kung wala tayong background, no? Kung wala tayong background sa kwento sa buhay ni Abraham, madali tayong mag-isip na ay dahil si Abraham ay talagang napakatindi ng kanyang paniniwala kay Abba Yahuwah. So, madali tayong mag-conclude na kung bakit barak na barak si Abraham? Dahil ba dahil ba sa kanyang paniniwala at taimtim na pananampalataya kay Abba Yahuwah? So malamang madali tayong mag-conclude dahil diyan. So at the end of the day, parang makapag-isip tayo na napaka-unfair naman no na sa lahat si Abraham lang yung super na nabarak, mga kapatid. But kung meron tayong mga extra readings, halimbawa dito sa Book of Jasher o Yashar, okay? Kung mababasa mo ang kwento ni Abraham dito, mga kapatid, at yung iba pang mga other extra reading, maintindihan mo kung bakit
napakabarak o napakabaruk ni Abraham. Bakit nagbigay si Aba na talagang super special, kumbaga? So sino ba talaga si Abraham, mga kapatid? For for what you know, sino ba talaga si Abraham? Anyone could share something on that? Brother Danny, Opo, Brother Ron, go ahead. ah doon po sa Hallelujah Scripture, kung mababasa natin yung background kay Abraham, Hmm. na excuse po, yung pong inutos sa kanya ni Aba Yahuwah, patungkol doon sa kanyang nag-iisang anak na dumating pa nung kanilang katandaan na, Opo, di po ba? opo. Nag-iisang anak niya yon, kay Sarah. Yun po ang hiningi sa kanya ni Aba Yahuwah. Pero hindi po siya nagdalawang isip at Hmm. hindi po siya nag-alinlangan doon sa sinabi sa kanya ni Aba, na nagpapakita lang po ng lubos na pagtitiwala kay Aba Yahuwah, Hmm. na ano man ang ah, ipagawa sa kanya o ang kalooban ni Aba, malugod niyang susundin dahil naniniwala po siya na mabuti yung ipinapagawa sa kanya ni Aba Yahuwah. Not Opo. knowing, not knowing na talagang sinusubukan lang siya. Hmm. Hindi naman papagawa talaga, hindi naman nahayaan ni Aba yung yung since kasi po tayo mga tao, di ba, limited ang ating thinking Opo. in comparison with ating kay Aba Yahuwah. Si Aba Yahuwah alam ang dulot, ang umpisa at ang huli. Correct. Okay? Opo. Opo. So, yung kanya po is just a parang acid test or baptism of fire or whatsoever, na Hmm. tinignan niya kung ano yung talagang yung puso po ni Abraham, na nakita niya na bilang alipin ni Aba Yahuwah, lahat ng sasabihin niya verbatim susundin po. Susunod po si Abraham. Na sinabi niya, ialay mo yung anak mo sa akin bilang handog. Kung hindi po siya he never questioned. Base po dun sa mga nabasa natin or Opo. nandito po nakasulat, he never said or asked why. Hmm. Why my son or why my... Siguro po, kung ako po ilalagay niyo doon sa katayuan ni Hindi mo kayang gawin. Abraham, sasabihin ko po, haba, bakit naman po yung anak ko? Kumbaga, siyempre po yung anak natin, katulad ni Haba, kung gaano niya kamahal si Yahusha Masaya, yung kanyang bugtong nanak, ganun din po tayo dahil yung po ang tinuro sa atin ni Haba Yahuwah, yung Hmm. pagmamahal sa anak. Tapos biglang isasabihin sa inyo, yung anak mo, dalhin mo sa mundo, ialay mo sa akin na isang mabangong ano. So alam naman natin kung paano sila mag-alay o yung offering nila. So kailangan talagang patuluin ng dugo at idarang sa apoy para yung samyo Opo. pumanik sa samyam. So without a doubt, without question, Abraham follows or ob, uh, oblige himself to Abba Yahuwah's word. Hmm. Meaning, walang nigabutil na pag-aalinlangan kay Abba Yahuwah, si Abraham po. Yun Opo. lang po, Brad Danny. So, you highlighted there na yes, meron siyang paniniwala, pananampalataya, but nandoon din po yung kanyang obedience. Nung sinabi ni Aba na yun ang gagawin niya kay Yasakak o Isaac, mga kapatid, walang questions, walang duda, ginawa niya. Okay? But yun po ay ayon sa nakasulat sa Barasyat chapter 22. But mga kapatid, ayon sa mga extra reading natin, meron ba tayong dagdag na mga information kung bakit of all, bakit napaka-special itong tao nito para kay Abay Yaoa? Go ahead po, Sister Cyril. Ano po? Narito po ako, Ah, brother. lakasan mo yung boses mo. Can you hear us? Sabagsalita po ako. Okay, okay. Yan, marinig. Opo.
Go ahead po, Sister Cheryl. Po ako, Brother Dan. Okay, yan. Marinig na. Okay, go ahead. Shabbat Shalom po. Shabbat Shalom din Shabbat po. Shalom sa lahat. Sa akin po, yung in my sa akin, nagbabasa po ako. Saan po talaga nanggaling ano ba talaga kung bakit nagkaganito, bakit merong may mga things, may mga curse, meron tayong pinapasan, meron tayong nangabutan. Na kahit hindi meron tayong message. So, when I read that, I read Maccabees, naintindihan ko na we all came from Noah after the flood. Di po ba? In one family, everything was wiped out. Ang natira ay si Noah at ang family niya. Kung susuriin natin, yung family po talaga, meron talaga na mahihiwalay. Kumbaga, iba. Opo. Siya. Di po ba? That's why po, dati po sinabi ko na I encourage everyone na basahin po talaga yung mga exclude na book kasi marami po tayong matututunan po. Abraham came from Terah. Ang Terah came from Noah. Hindi po Terah. At hindi rin po na iba yung mga ibang anak ni Terah. Kasi they all came from Noah. Sa pagbabasa ko po, nalaman ko doon na si Terah, ang tatay ni Abraham, Opo. ay hindi kalugod-lugod sa harapan ni Noah. Sumunod sa hari. Gumawa siya at sumamba siya sa mga ng tao. At ba doon because of wealth, because of fear. Opo. Kasi takot siya na i-exclude siya, patayin ng family niya, alisin lahat ng mga yaman na meron siya, na ipinagkaloob ng hari. At itong si Abraham po, from the beginning po, nung makita niya, matuklasan niya na kasi nagkaroon siya ng doubt, nag-isip siya. And this mind should come to us. Sa lahat po dapat magkaroon ng kagaya ng mind ni Abraham. Magtanong siya na sino ba itong sino sinasabi nila na makapangyarihan? Noon noong unang panahon pa. Sino ba ito na nababalitaan ko na kayang gawin ang lahat, kayang ibigay ang lahat. At na si Aba ay siyang talaga makapangyarihan. And then he came sa chamber ni Terah. Nakita niya doon na sinasamba niya ni Terah yung mga sananaan doon. Okay siya doon. Kung ano yung na inilungsad ng king that time, sumusunod. So sabi ni Abraham kay Terah, na ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo sila sinasamba? Bakit ka nag-o-offer? Wala naman silang kakayanang gawin. Meron sila makakita. Meron silang tenga, hindi sila makarinig. Meron silang kamay, pero hindi sila makakilo. Meron silang katawan, wala silang magawa. At hindi si Aba Yahuwah, isambahin mo, lahat ay kayang gawin. Gumawa sa iyo ng buhay sa iyo. Nga, si Terah. Alam naman daw niya
na ganon si Aba Yaowa, natatakot lang na mawala yung ari-arian niya at sa kanya kasi ng seed. Hanggang umalis si Abraham kasi sinabi ni Aba Yaowa, umalis ka sa poder sa bansa na iyan, sa poder ng tatay mo dahil ayoko na madisip. So hanggang sa maraming mga bagay na pinagdaanan si Abraham. It was not the test sa kung naging patunay Yawa. Bakit naging special sa kanya si Abraham? Because the obedience. And because alam ni Abraham kung sino si Aba, ano ang kakayanan ni Aba, at kung si Aba sa buhay. May take po dito sa reading natin. Right? 13 at 15. Para maintindihan ko po yung na in one family po talaga, meron talaga at meron na Lot po, alam naman po natin na kung ano si Lot. Di po ba yung sabi si pumili ka, he chose Sodom kasi maganda. Hindi niya hinayaan niya na nakikipag-away yung mga nasasakupan niya dun sa mga taga-alaga ng mga hayop ni Abraham. Hindi niya sinaway. And if we will just going to read, we will do understand kung bakit kailangan natin maging straight mind at maging firm because inire-ready tayo ni Aba Yaowa for what is more coming. There is warning, a lot of warning for us na kailangan po natin malagpasan and everything will come to pass. Si Lot, I will go back. Si Lot po na hindi po talaga siya kung itatrack po natin sa history yung ugali ni Lot. Kaya lang naman po sa kinuha, kaya lang po sa tinulungan dahil po kay Abraham. Kung maalala po natin, even in the Hallelujah scripture nakalagay po doon na kaya niya kinuha si Lot kasi inaalala niya yung katapatan ni Abraham. And where come the Moabite? It came from Lot. At bakit po merong Moabite? Dahil po sa pagkakamali, sa kasalanan ng mga anak. Di po ba? So, in generations, through generations, doon maiintindihan natin kung saan tayo talaga nanggaling. Kung bakit meron talagang mga mindset, merong mga ugaling na gano'n, merong mga paninindigan na gano'n. Because it really comes from the blood. At kung maiintindihan po natin, we will go search deeper, heartily. We will understand na maiaayos po natin ang puso natin, ang buhay natin, ang ugali natin, ang ugali ng bawat isa. We will be honest. Dapat ipindot mo lang. Between Abraham. Kasi magkakaroon po tayo ng fear, magkakaroon tayo ng trust, magkakaroon tayo ng love kay Aba Yaowa. Yun lang po, Brother John.
Yada Yawa. So, quite a lengthy background at additional information mga kapatid, no? Sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Lot, mga kapatid. So, dito natin nagkakaroon tayo ng mas wider or mas malawak pa na pag-unawa, pananaw, mga kapatid. Batay na rin po sa mga additional na mga information as to bakit ganyan ang pananaw ni Aba kay Abraham, mga kapatid. Kung di ko nakalimutan, mga kapatid, batay doon sa Book of Jubilee o Jubilee o Jubileum, mga kapatid, itong si Abraham, nung very young pa siya, siya pala ay nakatira sa mga mga tao na talagang may takot kay Abayoa. Kasi inilayo ni Tera sa kanya si Abraham kasi sa takot na papatayin ito ni Nimrod, mga kapatid. At nung inilayo ito sa kanya, pinatira niya doon sa, ah, kung hindi ako nagkamali, doon sa kanila ni Mahalalel. Okay? Yun po ang aking nabasa sa ano po sa Jubilee o Jubileum. So more or less mga almost 50 years siya nakatira doon. At doon niya, mga kapatid, he learned the ways of Abba Yahuwah. Doon niya nakilala talaga ng lubusan kung sino si Abba Yahuwah dahil po sa tinuro sa kanya, ng kanyang mga relative po ni Tera, mga kapatid. Which is matrace up pa natin yun sa mga naunang mga tao na kung saan sila ay may takot talaga kay Abba Yahuwah. So at the age of 50, yun, bumalik na siya doon sa kanilang bahay at yun na nga, sa kwento ni Sister Cheryl kanina, doon pa niya nalaman na meron palang mga kinikilala ang kanyang tatay na mga other mighty ones. And the rest is the history po. So ang point natin dito is that even pala from childhood, ito si Abraham was already brought, mga kapatid, in the ways of the Torah, in the ways of Abba Yahuwah, mga kapatid. Kaya nung siya naging mature na, talagang in-uphold niya, mga kapatid, yung kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya, kung ano yung mga utos at ipinapagawa ni Aba ay talagang sinusunod niya, mga kapatid. So, yun po ang ating additional information doon. Now, balik tayo dito kay Lot at saka sa Moab, mga kapatid. Batay sa ating reading ngayon at sa mga nadagdag na natin ng mga information mula sa sharing ni Sister Aliana at Sister Cheryl, what else, mga kapatid? What else ang nakikita ninyo? Pwede ba, Brother Dan? Opo, Ako? Sister Ahaba Bacheo, also known as Sister Corazon. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom sa lahat. Shabbat Shalom din po, Sister. Yung natutunan ko dito, regarding Moab, Moab is the son of Lot to her firstborn daughter. Tama po. Pagkatapos, sabi ko sa isip ko, bakit nagalit si Abba Yahuwah sa Moab? Opo. Ang rason pala, one reason lang ang sasabihin ko. Dito sa Jeremiah 48:35, sabi dito, and I shall make an end in Moab to him who offers in the high places in burns incense. So, incense to his mighty ones, says Yahuwah. Ibig sabihin, one reason kung bakit nagalit sa mga Moabites ay dahil sa idolatry. Opo. Yun lang po. Ano po yung talata, Sister? Jeremiah o? 48:35. Okay, tama po. 48:35. Okay, Jeremiah 48:35, mga kapatid, ang nasabi ni Sister Ahaba Bacheo, and isa sa mga main reason kung nagalit si Aba at meron siyang judgment sa Moab is because yung kanilang idol worship, kumbaga. Okay? At dagdag na rin po natin, Sister, no, doon sa sinabi mo na nagkaroon sila ng idolatry, kumbaga. Kung basahin natin, mga kapatid, ang Judges chapter 11:24, can somebody go there? Judges 11:24. Basahin natin diyan at diyan natin makikita kung sino yung sinasamba
ng mga Moabites. At sa na-highlight ni Sister Ahaba, meron silang mga idol sacrifice, meron silang mga sacrifices. Ano pong Okay. chapter sa Judges? Pakibasa po, Brother, Judges 11:24. Okay po? So, 11:24 po. opo. Sige And po, ako na po magbabasa. go ahead po, Brother Ron. Uh, Book of Judge, chapter 11, verse 24. Opo. Whatever Chemosh your mighty one gives you to possess, do you not possess it? And all that which Yahuwah our Elohim takes possession of before us, we possess. Okay po. So, ang sinasamba nilang mighty one doon ay si Chemos, mga kapatid. Chemosh. Siya yung kinikilala nilang mighty one. Okay, whatever you possess, they ascribe it na yan ay bigay po sa kinikilala nilang mighty one doon. And in fact, ito si Chemos, siya po yung national, kumbaga national deity na sinasamba talaga ng buong bansa ng Chemos. Buong bansa ng Moab, mga kapatid. So, kaya tama yung sinabi ni Sister Ahaba Xiao na talagang nagalit si Abba Yahuwah sa bansang Moab because doon sa kanilang idolatry, mga kapatid. At sa other readings, napansin ko rin po na ang kanila palang mga sacrifices is talaga human sacrifices. Mga kapatid, ang ginagawa nila bilang pagkilala at pagsamba dito sa kanilang mighty one doon sa Moab. Okay, salamat po sa contribution na yan. Anyone else po, merong mag-share? Brother Dimitrio, yes, you're ready? Sino po? Go ahead po, Brother Dimitrio, if you're ready. Para sa akin, dito sa Moab, talagang maraming ginawa yung Moab upang maprotektaran ang Moab. Ano na sila, prayer na sila sa kanilang mighty one. Opo. Nagpaupaw, nagpakalbo sila. Opo. Nagbihis, ng sako sa pamagitan sa pamaraan na yung mighty one nila is marinig yung kanilang hiningi. Pero kung tingnan natin, galing sa verse 2 hanggang verse 5, Opo. wala na si Abba Yahuwah. Hindi siya na iba. Patuloy yung kanyang pagsira sa Moab hanggat nawala ito. Para sa akin, sa lahat ng nakinig ngayon sa psalm na ito, wala palang magawa yung titulo na kahit ano pa ang kanilang gawin, Opo. talagang parusa pa rin ang papuntahan nila. At kung tingnan natin yung ginawa ni Abba Yahuwah doon sa Moab, talagang totoo naman na talagang nagalit si Abba Yahuwah sa lahat ng tao sa Moab kasi yung kasalanan na ginawa ng dalawang anak ni Lot ay nagdami, ay nakaroon ng masama yung ginagawa nila. At saka yung mighty one, pagsimba nila sa mighty one. At saka marami pang ginawa nila na talagang hindi gusto ni Abba Yahuwah, at lalo na sa pag-curse nila sa mga
tauhan na pinili ni Aba Yahuwah. Tama. So talagang uh, na nagalit talaga si Aba Yahuwah sa Moab. Kaya kahit ano pa ang gawin ng mga Moab, so hindi na talaga maiba ang plano ni Aba Yahuwah. Opo. Kasi wala namang nagawa ang Mighty One nila at wala naman nangyari sa kanilang prayer at sa kanilang ginagawa na sana tulungan sila ng Mighty One. So talagang kung tingnan natin ito ngayon, balikan ko yung sinasabi ko noon na yung Moab is masama talaga. Yung kanilang ugali, yung kanilang ginawa, kaya galit si Aba Yahuwah. Yung mga Israel na pinili ni Aba Yahuwah, talaga pinili niya yun. So mga mabait yun. Pero ang ginawa ng Moab, kiners nila ang Israel, tapos ang ginawa naman ni Aba Yahuwah, pinasura, binigyan na ng parusa yung Moab. Kasi bawal talaga sa sinabi na talaga ni Yahuwah doon sa Genesis kanina na sino ang mag-curse sa Israel ay talagang kaaway ni Aba Yahuwah. At sino yung manalangin ay panalangin talaga yung ibinigay ni Aba Yahuwah. Kung tingnan natin ang nangyari, malaking kasalanan talaga ng mga tauhan sa Moab. At yun ang dahilan na talagang pinarusahan sila. Kung tingnan natin dito sa verse 5, may hangganan pala ang galit ni Aba Yahuwah. Dito sa verse 5, naawa si Aba Yahuwah sa Moab. At tingnan naman natin dito sa verse 16, chapter 16, verse 12 to 14, talagang may nabuhay. Sa karumal-dumal na nangyari sa Moab at saka ng ginawa ni Aba Yahuwah ay talagang mayroong nabuhay. So may nabuhay na mga tao doon. So ang nabuhay doon, yung naawaan ni Aba Yahuwah. Kasi klaro naman na sinabi niya sa verse 5 na naawa siya sa Moab. Kasi dahil ng awa, so hindi lahat ng mga tao sa Moab ay namatay. Mayroon na buhay. So para sa akin na ito talaga ang pag-isipan natin na tayo ay mga Yehovah believer at talagang darating yung panahon na tayo ay kinekers talaga ng iba. So masabi ko lang, hindi tayo matakot kasi yung sinabi ni Yahuwah sa mga Israel, kung tayo ay matuwid, ay yun, protektaran tayo ni Aba Yahuwah. Hindi tayo masira. Kasi yung sabi ni Yahuwah, hindi lang yun sa Israel, kundi hindi sa lahat ng tao sa buong mundo na sumusunod sa Kanya. Ay may baraka talaga si Aba Yahuwah at hindi niya hintulutan na yung mga masama ay makagawa ng curse sa mga pinili ni Aba Yahuwah. So, yun lang ang masabi ko sa pinag-aralan natin dito sa chapter 15 na pinasa natin at naintindihan ko yung konting naintindihan ko dito. Yada Yahuwah. So, kung tama ang pagkarinig ko, Brother Demetrio, nabanggit mo yung chapter 16 verse 14, tama ba? Oo. Okay. So, mga kapatid, magandang tingnan natin yung negative side, yung punishment, yung kaawa-awang sitwasyon ng Moab
But on the other hand, mga kapatid, tingnan din po natin, no? Kung meron bang at least, no, kahit konti positive side, mga kapatid. Kasi ang pinag-usapan natin dito ay judgment at kanan ni Abay sa Moab. Okay? Judgment, oo, napaliwanag at na-highlight natin dahil sa anong nangyari sa Moab. So na-highlight ni Brother Demetrio ngayon kahit na sila ay nagpa-kalbo, sila nagsuot ng kanilang ng sako, yun po ay sign of mourning, yung kanilang pagluksa, mga kapatid. Ngunit ang kanilang mga sigaw doon sa kanilang sinasambang mighty one na si Chemos ay hindi pa rin nakatulong sa kanila. At yung galit ni Abba Yahuwah ay nandoon pa rin, mga kapatid. Hindi katulad doon sa nangyari sa, anong naalala niyo mga kapatid? Sa isang syudad na Nineveh. Oh yes, tama. Hindi katulad doon sa nangyari sa Nineveh. Nung pumunta doon si Jonah. Oo, nagrepent. Oo, nagsuot sila ng sako at talagang nag-humble down sila at nagbago yung isip ni Abba sa kanila. But sa Moab, hindi. Ganyan ang nangyari, mga kapatid. So, ang tindi ng judgment ni Abba kahit pa ganun ang kanilang ginawa. Of course, siyempre, tinawag nila dito yung kanilang mighty one, mga kapatid. But ang point dito is, so what is the good side? Okay? Ito yung mga kapatid. So na-highlight ni Brother Demetrio, chapter 16, verse 14, which is continuation po ito sa judgment ni Abba sa Moab. Dito, makikita natin yung verse 14, but now Yahuwah has spoken, saying, within 3 years, as the years of a hired man, the esteem of Moab is to be despised with all its great throng, and the remnant be few, small and weak. Mga kapatid, nais ko pong i-highlight ito kasi dito sa chapter 15, tingnan niyo po yung verse 9, mga kapatid. Okay, tingnan niyo yung verse 9. For the waters of Dimon shall be filled with blood, for I shall bring more upon Dimon lions, upon him who escapes from Moab, and on the remnants of the land. So yung mga Moab na naka-escape sila sa bloodshed, which is sa ating pag-aaral, yung bansang Babylon ang nag-conquer sa kanila back in 582 BC. Kung na-conquer po ang Yehuda back in 586, yun ang pinakalas po na taon, 586 BCE. 4 years after niyan, 582 BCE, kinangker na rin po ng Babylon ang Moab, mga kapatid. So yung mga naka-escape doon sa bloodshed and sword na dumating sa kanila, okay? So yung mga nakasurvive na tao doon sa Moab, ano nangyari? Pinadalhan sila ni Abba ng lions. Okay? Lions ha, hindi lang isang lion ito, mga kapatid, oh. Lions ang pinadala. Okay? Lions. Pinadala ni Abba upang kung sino yung nakasurvive ay talagang mapahamak. But dito sa chapter 16 verse 14 sa na-highlight ni Brother Demetrio, meron pala talagang kahit papano may naiwan pa rin. Ngunit, anong sinabi diyan? Small and few. Now, that being said, mga kapatid, tingnan mo yan. Kung walang nakasurvive kahit few and small, paano na mga kapatid? Naalala niyo yung love story, mga kapatid? Okay? Paiba tayo kasi medyo serious tayo doon sa judgment na yun. Naalala niyo yung love story, mga kapatid? Sino yung pumunta doon sa Moab? Si Ruth. Opo, yun, okay? Si Ruth, kapatid, yung kanyang husband, si Noemi, Si Noemi, mother-in-law. Noemi at yung kanyang husband at dalawang mga anak, sa panahon ng gutom o famine doon sa Yehuda, kung di ako nagkamali,
itong couple na ito ay pumunta sa Moab. Mm. Okay? At yung dalawang nilang mga anak ay nakapag-asawa po ng mga Moabite. Okay? Isa sa mga daughter-in-law na kung saan nung namatay na ang kanyang father-in-law at ang kanyang husband namatay na at si Noemi ay uuwi na balik doon sa Jerusalem. Nag-decide na ito si Ruth ay sasama kay Tama. Noemi. Noemi. Sabi niya, where you go, I will Go. go. Your people will be my people. People. The mighty one you serve will be the one I'm going to serve, mga kapatid. So, yan po yung nakikita natin na may wisdom si Abba kung kahit papano sa kanyang judgment sa bansang Moab, mga kapatid. Meron pa rin naiwan. A few, weak and few, yung mga naiwan na yan, diyan mga kapatid, no? Makikita natin yung lahi, kumbaga diyan na siguro nanggaling yung lahi ni Ruth, mga kapatid. At alam natin kung ano yung kasunod doon sa story ni Ruth, pero quite a long story naman po yan, di ba? Nung si Ruth ay nagsumama na kay Noemi, eventually naging husband niya si Boaz. Okay? Then out of their marriage, ano pong nangyari? Di ba? Brought forth children. Isa yan sa kanilang mga anak, si Jesse. Okay? Sino po si Jesse, mga kapatid? Ito po yung tatay ni? Samuel. Hindi po. Tatay Okay. po ni Isn't it? David. David. Oo. Tatay po ito ni Daud o David, Ni mga Daud. kapatid. Daud. And then mula kay Daud, yun, no? The story went on. Kung basahin natin ng Matatiao chapter 1, mga kapatid. Diyan po natin makikita yung generation o genealogy na kung saan out doon kay Ruth pala, yung love story na yun, out doon kay Ruth, na Moabite na Ruth na yan, nandyan pala yung lineage ni Yahushua, mga kapatid. So yun po yung good side of the Moab. Although, yes, hindi yung galit ni Abba sa kanila, kaya they were punished dahil sa anong ginawa nila sa mga Yasaral, yung kanilang pagsamba ng Mighty One na si CHEMOSH, mga kapatid. But kahit pa man doon, yung kanan ni Abba ay nandoon pa rin, mga kapatid. Among the few, may naiwan pa rin, mga kapatid. So, nakita ninyo how Abba Yahuwah is very much, ano po, mga kapatid, mas na-appreciate natin yung awa ni Abba, di ba, mga kapatid? Yung kanyang kindness, yung kanyang awa sa tao na kahit ang kanyang lineage ay nagmula doon sa hindi maganda, starting ng kanyang root sa anak ni Lot, mga kapatid, hindi maganda yung ginawa niyang anak ni Lot. But kahit pa man ganun, mga kapatid, at the end of the day, meron palang makikita natin na kanan, awa, at kasad o mercy ni Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po. So anyone else would like to add batay dito sa ating mga discussion? Additional po, Brother Dan. Opo, Sister Haba Batio. Go ahead po. Yung isa pang kasalanan yung Moab is that dito sa Yeshayahu 16 verse 6, sabi niya dito, we have heard the pride of Moab, very proud of his pride, his arrogance in his rage, his boastings are not true. Yun pala ang isa palang kasalanan ng Moab. Because of pride in idolatry. Yun po. Opo. So, I agree with that, Sister. Pride and arrogance. So, dagdag doon sa sinabi mo na kanina na idolatry. So, yes, that's a very good contribution. At sa susunod po na linggo, highlight po natin yung chapter 16 as continuation po dito sa chapter 15, mga kapatid. Okay, salamat po. Anyone else would like to add? Sister Aliana, go ahead po.
Bro, share ko lang. Parang nakikita ko tuloy yung Moabites at saka yung Ammonites ngayon. Parang ito yung China ngayon, 'di ba marami silang mighty ones. Hmm. So Tapos you're saying doon sa ano yung current, no? Ano yung yung current? current kasi makikita mo yung ano sila yung pinaka at saka yung Ammonites, ano sila parang Japan at saka China, mga kapatid. Japan Kung makikita mo kapatid. yun sa current na ano natin ngayon, sila yung pinaka powerful sa ngayon, 'di ba na ano, parang binalik na yung dating panahon ng mga Yashar al. Hmm. Isa sila sa pinakapangyarihan ngayon Pero syempre may plano si Aba Yahuwah kung paano niya ano yung mga chosen people niya, yung um, 12 tribes. Ah, yun, makikita mo pa rin na yung awa, yung mercy ni Aba Yahuwah sa mga pinili niyang um, pinili niyang tauhan or Yashar al scattered people. Hmm. I-reunite niya or gagamitin niya yung pinaka malakas na bansa o powerful na bansa para ma-unite ulit or ma-gathered ulit yung ano, Opo. yung Yashar na na-scattered. Yun lang po, nakikita ko lang Okay. yung kasi kung ang Ammon is parang ano kasi sila yung evil spirit, sila yung descendant ni ano yung pinakamasama talaga silang ano. Pero si Aba Yahuwah may mercy. Alam Hmm. niya yung ano kasi naka, ah, nasa plano na niya lahat yung um, deliverance Opo. sa mga katauhan niya. Oo. Yun, makikita natin sa sitwasyon natin ngayon, sa mundo natin ngayon na nagkakagulo. Parang nakikita mo yung nangyayari sa kanila noon. Tapos ngayon yung current natin na situation. Okay. Mm. Yan lang po. Okay. Thank you, Sister Aliana, sa sharing na yan. Uh, but yung equivalent, okay? So you have been a point there, no? Abba Yahuwah remains to be faithful and remains to be good and kind kahit naman sa iba't ibang mga other na mga bansa. At pwedeng gamitin ni Aba yung mga other makapangyarihan ng mga bansa upang ma-fulfill po kung ano yung gusto niyang mangyari sa mga scattered na mga Yasser-al. Wala akong problema doon. But mga kapatid, itong idea na sa modern equivalent ngayon, is Ammon and Moab. Ano ba talaga yung modern equivalent ngayon? So, hindi yon naabot sa aking pagsaliksik mga kapatid, but yun na-highlight ni Sister Aliana. It could be referring to Japan and China. But kailangan nating i-verify po mga kapatid. Kayong mga manonood sa Republish, pwede po ninyong i-verify po. What is Moab? Uh, what is the modern equivalent of Moab? O, kung baka ganun. Pwede nyo pong i-search yun, mga kapatid. And what is the modern equivalent of the Ammonites? Okay, so something na i-verify po ninyo, kasi hindi ako naka-prepare, mga kapatid. Kumbaga, hindi ako naka-prepare kung yun ba yung current talaga, no? But anyway, you have made a point, Sister Aliana. Okay po? But kayong mga manonood sa Republish, pwede po kayong mag-verify, mga kapatid, sa punto na yan. Okay, let's welcome anyone else. Okay, there is silence. Brother Geoffrey, if you're ready, if you have something to share, or Sister Bakar Asayao, Sister Mariam, if you have something, Sister Asara, if you have something, Brother Daniel, Brother Pio, Sister Annabelle, do you have, do you have something to add?
Okay. Brother Dan, Oh yes, Sister Azara Batiao. Go um, ahead po. may nakita lang po ako, Brother Dan, na ito, 'di ba na-mention yung Nineveh, na-mention yung itong mga tao sa Ammonites na Moab, Moab, opo. nag-ano sila, nag-repent. Kumbaga, ang ginawa po nila, it's a sign of repentance ba yun, Brother Dan? Opo. 'Di ba? So, ni- they showed how they repented by wearing sackcloth. Yun po din po ang nangyari sa Nineveh. Hmm. Two same situations, but ang hindi lang ho, ang mali lang doon is that dito sa Moab, Moab, Moabites, opo. they called other mighty ones, di ba ba? Kaya, Opo. Brother Dan, nakita ko noon, when I was young ho, I was like piously devoted sa Catholic Church po na Hmm. akala ko nila ako magmadre dahil I usually go to church every Sunday, every Wednesday po, na wala na akong tao sa church, nagluhod ba? Yung Ah, patungo sa mga Yes, images doon. brother. opo. Ganun, Simbahan. opo, ganun ako na ako maging model student dahil akala nila ang bait naman itong bata. Ito yung gano'n because I thought it was the right thing. Pero hindi talaga, yung bang, hindi, di ba, gaano ka, piously devoted to this certain thing and then akala mo Hmm. ito na, hindi pala talaga didinggin, di ba, brother? Tingnan niyo po, gaano sila nag-repent, gaano sila siguro nag-fasting sila ano nangyari sa kanila. Hmm. 'Di ba? Kaya lang hindi ho dininig eh. May judgment na talaga si Yahuwah. Hindi katulad ng Nineveh na binigyan ng pagkakataon. Yung mga gandong ano ba na how 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 happy we are or yung bang how lucky we are or how baraka we are Barak, this opo. time. Ngayon dito, How Baruch we are, opo. how Baruch we are Opo. na nakilala natin si Yahuwah kasi kung mag-repent tayo ng ganong klaseng repent, wala pang seconds, Brother Dan, ano na, kumbaga, ando na tayo sa kamay ni Yahuwah. Kumbaga, Tama. because yun ang nakita ko po na it is really crucial, urgent, imminent, important, necessary for us to call His name. Yung Correct. una. Kaya yun talaga po. At nagpapasalamat po ako sa dahil it's not too late for us here na nalaman natin ang kanyang pangalan. Dahil in this chaos world, alam na natin who to call, di ba, Brother Dan? Saan Opo. tayo pupunta? Alam natin anong gagawin ngayon dahil unang-una na alam natin sino ating tatawagan. Yun lang po, Brother Dan. Tama. So, na-connect doon sa na-highlight ni Brother Dimitrio kanina, na kahit pa tawag tayo ng mga titulo na yan, okay? Walang silbi pa rin, no? Highlight ni Sister Asara ngayon, ganun din po. So, it made me look at verse 2 po, ng Yesaya 15 sa na-highlight na ni Brother Dimitrio kanina. Sinabi doon na has gone up to the house and Dibon to the high places to weep. Okay, so itong mga sinasamba nila dito, no? Itong Dibon, itong high places, pumunta sila doon upang mag-iyak, okay? Grabing pag-iyak, ah. Moab is wailing over Nebo, okay? Over Midjaba. Nebo is a place and Midjaba is also a place kung ano yung mga nangyari na doon, mga kapatid, because of the judgment. Sinabi doon, and all their heads is baldness and every beard is cut off. So talagang uh, sign of pagluksa nila mga kapatid dahil sa anong nangyari. Verse 3, in their streets they shall put on sackcloth on the tops of their houses and on their streets over everyone wails, weeping bitterly, mga kapatid. In contrast po doon sa Nineveh, na kung saan pumunta yung alagad ni Abba Yahuwah na si Yona, mga kapatid, o Jonah, mga kapatid. Siyempre, alam natin na dala ni Yona yung totoong pangalan. Alam natin na mensahe ni Abba Yahuwah dumating sa kanila at dala niya yung mensahe at alam nila kung sino yung nagpadala sa kanila, mga kapatid.
And in response to that, they prayed and fasted, mga kapatid, wearing sackcloth. At yun, mga kapatid, similar to what had happened here. The only difference is, very sure tayo mga kapatid, na iba yung tinawag nila. Dito talaga ang sinamba at tinawag at iniyakan nila upang tulungan sila ay talagang mga mighty ones, mga kapatid, ng Moab. Which is, doon kanina, na-highlight na natin batay sa sa Judges chapter 11 verse 24 sa nabasa na ni Brother Ron kanina, mga kapatid. Yadayawa. Yes, Sister Mariam, kayong dadag. Go ahead po. Ano lang bro, continuation lang sa mga na sinasabi nila Sister Lilieta. Ako din, katulad dati na grabe ako na mag-idol ng mga images dati. Kahit ano-ano, pinakiskisan ko pa yung mga ninyo-ninyo na yan ng ganun-ganun. Pero nagpapasalamat ako kay Abayaowa na nakilala ko siya at ang totoong pangalan niya. Kaya nga na ano ko ngayon ba, kahit anong gawin pa sa tao na karamihan nakita natin sila na yung mga lumuluhod sa kahit ano sila mag-pray ng mga idols nila. Ngayon, based sa ating nabasa na wala talagang magawa, hindi talaga. Kaya base sa Isaiah 42:8 na ang hindi nakakilala sa pangalan niya, sabi niya dito, I am Yahuwah, that is my name. I will not give my esteem to another, nor my praises to graven images. Tama. Nor my praise to graven images. Binalik pa. I am Yahuwah, that is my name, and my esteem I will not give to another, neither my praise to graven images. Balik-balik ba, pabalik-balik yung pag-asamba sa mga graven images. Kaya nga, sayang ba yung mga tao na mag-ano sila ba sa mga idols na magpabilin sila na matigas yung ulo nila, hindi nila pinalawakan yung mga kaisipan nila. Sayang na ganun lang mangyari na si Yahuwah hindi sinungaling. Lahat yung nakasulat sa scripture, mangyayari yun sa darating na panahon. Kaya sayang, marami talaga yung nagsamba ng mga idols, mga graven images. Kaya nga, maanuhan natin na sabi nila sa sarili nila, totoo yan. May classmate ako na parang hindi sila nakagusto sa akin kasi hindi ako pareha ng nila, mga religion. Kaya nga sabi ko, kung alam mo lang, kasi nagbisita ako sa bahay nila, Brother Dan, punong-puno ng mga santa, mga idols, marami. Sa start pa lang sa nila, yung mga idols, marami, mga malalaki. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko ba ngayon na, kawawa sila talaga pag dumating yung araw na ang judgment time. Akala nila ngayon na yun na totoo na yung pinagsasamba nila, kawawa sila talaga pag hindi nila pinalawakan yung kaisipan nila na makarinig nito sa Republic, sa EYP. Sana ma-open yung mind nila na hindi na yung sa mga katigulangan, mga kuan better than good, yung mga sinusunod kaninunuan, talaga, yun ang sundin. Pero kung alam lang nila na galit si Abayaowa sa mga ganun na mga superstitious belief, mga ganun-ganun na kahit ano-ano. Kung magbasa lang sa scripture, gawin talaga at saka through prayers, mangyayari din yan. Yung makakam up sila sa truth, Brother Dan. Ko lang ba, nasayang talaga na yung pinagkatiwalaan nila, yung mga idols,
Ngayon sa discussion natin, kahit anong ginagawa sa Moab na anong mga ginagawa nila, ang idols nila hindi makatulong sa kanila. Except Yahuwah lang yun. Kan. O, yun lang, Brother Dan. Opo. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa napakagandang highlight connected po doon sa mga napag-usapan na sa earlier, mga kapatid. So, all esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa mga punto na yan. At kayong mga manonood sa Republish, nawa buksan ang inyong mga puso't isipan na talagang useless. Talagang hindi maka-save sa atin, hindi maka-deliver sa atin itong mga titulo na yan, mga kapatid. Yauwa talaga, abay yauwa talaga makaligtas sa atin, mga kapatid. Kaya sinabi ni Joel, Joel 2:32, call on the name of Yahuwah and you will be saved, you will be delivered, mga kapatid. Okay po. Meron pa bang isa na magdagdag bago tayo magtapos? One or two, meron pa ba? Sister Bakar, Sayao, do you have something to add? Or Brother Pio or Sister Annabelle, do you have something to add po bago tayo? O Brother Jeffrey, if you have something to add. Brother Dan, Opo, go ahead, Brother Pio. Go ahead po. sa nakita ko sa buhay ni Abraham in relation to this study, si Yahuwah ay talagang hindi magbabago sa kaniyang Opo. mga kautusan at talagang parusahan niya ang mga hindi sumusunod sa kanya. Tama. Kaya kung ibalik natin sa buhay ni Abraham, Abraham is tinatawag na friend of Yahuwah because siya ay talagang masunurin at walang question na wala siya maraming question pag siya na sumusunod. At sana tayong mga Yahuwah believer, sana yun ang ating susundin ang katangian ni Abraham kasi yan ay pleasing to Yahuwah's sight sa atin. At Yahuwah is serious to us at kailangan natin mamumuhay na righteous kasi pag hindi tayo righteous, alam na natin may punishment yan. Opo. Ilang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. So, Abba Yahuwah is serious sa kanyang mga command, sa kanyang Torah, na dapat nating sundin. Gayun din po kay Abraham na siya din po ay sumunod. Yes, Shabbat Shalom, Brother Yasar. Yao. Nakahabol din po kayo, brother. Okay po. So, yan mga kapatid ang punto na sinabi ni Brother Pio. Which is really true. Applicable noon, applicable pa rin po natin sa ngayon. Yung Torah niya, yung kanyang mga instruction, sinunod ni Abraham, ngayon din po sa atin, kailangan din po nating sundin. Kasi otherwise, kung hindi natin sundin, then may mga consequences po. Katulad ngayon sa na-highlight natin sa bansang Moab, mga kapatid. But that being said, oo, kahit pa man nandoon yung judgment ni Abba Yahuwah, but meron pa rin, ano po, meron pa ring awa, meron pa ring kasad si Abba Yahuwah. As demonstrated doon sa story ni Ruth, mga kapatid, yan, mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kayong mga manonood sa Republish, oo, we've been following the wrong name. We've been following pagan and other mighty ones, mga kapatid. But Abba Yahuwah is waiting for us. Na kung tayo ay mag-give up doon sa mga mighty ones na yun, katulad sa kwento ni Ruth,
iniwan niya yung mighty ones doon sa Moab at sinunod niya kung sino yung sinasamba ni Noemi, mga kapatid. Then, yun, matatanggap natin yung awa, yung kasad, yung mercy and kindness at kanan, favor ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Yan po. Anyone else would like to share? Matapos na kayo, Brad? About to, brother. You have something to share? Batay po sa Yeshayahu chapter 15. If you have something to add, although... Okay po. Nabasa ko po kanina yon at Opo. yun po ay regarding po doon sa tawag nito, yung pagdadala mahati po nila. Kaya po sila, tama po ba ako? Opo. Kaya po sila nag-aahit po ng nagsusuot po sila ng sako at saka nag-aahit po sila ng kanilang mga Iyon po ay tanda po yun po ay tanda po ng pagpapakumbaba, pagkilala na tayo po ay bilang tao nagkakamali, nakakalimot, at nakakasuway o nakakalabag po ng kanyang mga lagda at kautusan at alintutunin ng ating dakila at taas-taasang Ama na si Ating At doon po pinakita din po na naway parang ito kagaya po ng isang pananalangin na naway kahabagan po niya at kaawaan at bigyan po ng pagkakataon na isaayos at may tama po yung mga nagawang pagkukulang pagkakamali. Sa akin naman po personally ay mahalaga po talaga ang pagkilala at pagpapakumbaba po sa harapan po ni Aba sapagkat tayo po ay tao lamang, ay hindi po tayo kagaya po ni Rabay na kasing tatag po niya at tayo po ay nangangailangan po talaga ng gabay, tulong, ng pagkikitas, nanggagaling po kay Diba sa magitan po ng kanyang group na kados na siyang pinutubay sa lahat po ng ating gagawin sapagkat madali po tayong mahulog sa tukso, pagkakala. Kung tayo po ay hindi po babad at hindi po talaga nakikipagniig sa tuwi-tuwi na sa magitan po ng pananalangin, pagbubulay-bulay, at pagninilay po ng kanyang kabutihan, ng kanyang salita, ay malamang ay tayo po ay madalas na mahuhulog po sa patibong ng kaaway. Kung kaya kailangan po talaga natin ng presensya ni Aba sa lahat ng ating aspekto ng buhay po natin. Yun nga po ay pamamaraan na din po ni Aba sapagkat sa tuwing tayo po ay nagkakamali at nagkukulang ay naroon po yung kanyang rook na siyang nagpapaan. Yadayawa. So, yan po. Mga kapatid, ang additional reflection ni Brother Yasario. Ang hindi mo lang naabutan yun, Brad, is yung mga tao doon sa Moab is iba ang kanilang mga sinasamba. Mga mighty ones na sinasamba nila. So therefore, yung kanilang pagluksa, yung kanilang mga ginawang mga sign of pag-humble down is ginawa po nila yon sa harapan po ng mga other mighty ones na sinasamba nila. Kaya hindi sila po na nakatanggap ng hindi po nagbago yung plano ni Aba na sila ay ipunish dahil doon sa kanilang ginawa. But again, that being said, despite na paman doon, may mga naiwan pa rin. Okay na? Mga remnant. Okay? At yun, binigyan ni Aba ng papansin at hawa yung mga remnant doon ng Moab. Okay po. So, that being said, mga kapatid,
Brother Geoffrey, you have something to add before tayo magtapos? Okay. So, if there is none, Sister Bakar, sa iyo, you have something to add? Daniel, meron ba kayong idagdag? Okay po. Kung wala na po, mga kapatid, nais ko lang pong i-connect ito sa ating unleavened bread, no? Kasi purpose na to po tayo, okay? Sa AYP po, we are concluding na po, mga kapatid, sa ating unleavened bread. Okay? Is there anyone who would like to share? Okay. Meron bang mag-share, mga kapatid? May share ako dito, Brother Dan. Opo, go ahead. Mababa lang ito. Kung ikumpara natin yung Moab at saka Nineveh, kung sana yung ginawa ng Moab, katulad ng ginawa ng Nineveh, may kapatawaran sana yung kanilang kasalanan. Kasi kanina, na yung ginawa ng mga tao sa Nineveh, tapos sila marinig yung mensahe galing kay Jonas na talagang masira na yung Nineveh, kasalanan ng mga tao. Yung mga tao naman naniwala sila sa mensahe ni Abba Yahuwah at ang ginawa nila nagpuasa, prayer, at nag-repent sa kanilang mga kasalanan. At ito ay nakita ni Abba Yahuwah yung ginawa ng mga tao sa Nineveh. So, naawa si Abba Yahuwah kasi nakita niya na talagang buong puso nila ay nagpakaawa sila kay Abba Yahuwah. At ang pinakamatindi dito, kasi ang lahat ng mga kasalanan na nakita ni Abba Yahuwah na ginawa nila doon sa Nineveh ay kanilang iniwanan. Yes. Iniwanan nila. Siguro kung hindi nila iniwanan ito, hindi pa rin maawa si Abba Yahuwah sa Nineveh. Pinaka punto talaga dito sa Nineveh na iniwanan nila ang lahat ng masamang gawa nila at nagbago yung kanilang buhay. At nagbago ang isip ni Abba Yahuwah na hindi sila pinatay. So, kung tingnan natin yung chapter, yung 10, naawa talaga si Abba Yahuwah. Kasi nakita ni Abba Yahuwah na yung mga masamang gawain ay iniwanan nila. Hindi na nila ginawa. So, ang maganda talaga dito, kasi wala namang kaibahan yung Nineveh at sa ngayon, so ganun pa rin, kung nagrepent tayo, hindi lang nagrepent, talagang iwanan na yung mga masasama. Hindi gawin. Kasi wala naman, hindi nakita niya Abba Yahuwah, nakita niya lahat ang nasa isip natin, ang lahat ng trabaho natin. Kasi may prinsipyo yung tao tulad ng prinsipyo ng ng Moab. Kasi ang Moab ay hindi nila nakita si Abba Yahuwah. Pero si Abba Yahuwah nakakita talaga. So sana ang prinsipyo natin na kahit hindi natin nakita si Abba Yahuwah, matakot tayo sa kanya na gumawa ng masama upang makaligtas tayo ng kaparusahan. Kasi hindi na maiba ang desisyon ni Abba Yahuwah. Kung masama ka talaga, parusa talaga. Pero kung totoo kang nagrepent at buong puso mo at iniwanan mo yung kasamaan na ginagawa mo ng hindi ka pa nagrepent, talagang may awa si Abba Yahuwah. Yun lang. So mga kapatid, i-connect natin dito sa ending ng ating unleavened bread ngayon, mga kapatid. Unleavened bread, na-highlight po natin yung mga leavening. At ano yung mga leavening? Yung po yung mga pampaalsa.
And ano po yung napag-usapan natin dyan? Yung mga pampaalsa na yan ay yung mga kasalanan. Okay? Yung mga dagdag na mga katuruan ng mga Paresiyo at Saduseo. Yung mga traditions of men na sinusunod natin, mga kapatid. Katulad ng pagtawag ng mga titulo, ng mga other mighty ones. Yun po ay mga libening, mga kapatid. Yun po ay mga pampaalsa na dapat ating iiwan na, mga kapatid. Bakit po kailangan nating iiwan? Kasi hindi magbabago ang isip ni Abay Oa kung tayo'y patuloy pa rin doon. Katulad ng na-highlight natin as an example, compare and contrast natin sa Moab at sa Nineveh, mga kapatid. So, that being said, itong isang linggo na tayo ay kumain lamang ng mga tinapay na walang pampalsa, mga kapatid. Ito po ang ibig sabihin na patuloy tayong mamumuhay ayon sa Torah, mga kapatid, ayon sa kautusan ni Aba, patuloy nating i-observe ang kanyang mga appointed times, patuloy tayong mag-observe ng Shabbat, mga kapatid, araw ng pamamahinga. Bakit po? Kasi yun po ang kalooban ni Aba Yahuwah. Mula pa man noon na isabuhay ni Abraham, mga kapatid, na isabuhay po ng mga Yasaral. At hanggang sa ating panahon ngayon, patuloy tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. That being said, all esteem and Yada Yahuwah, happy unleavened bread or matzot celebration, mga kapatid. And para sa ibang mga patiran na patuloy pa or mag-observe pa sila sa appointed times ng Pasak at unleavened sa susunod na mga araw, Aba Yahuwah Barakyo, mga kapatid. At magiging more meaningful at more saya at more joy sa pag-observe ng kanyang mga kapistahan, mga kapatid. Yada Yahuwah, Yada Yahuwah. all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Hallelujah. Kan.